Mga minamahal kong kababayan sa ikalawang distrito ng Caloocan, magandang araw po. Kamakailan ay naglabas ng resolusyon ng Commission on Elections na dinidiskwalipika po ang inyong abang lingkod sa pagkandidato bilang kinatawan ninyo sa Kongreso. Sa mga kadahilan ng katawa-tawa at walang batayang legal. At huwag po kayo mag-alala dahil ilalaban ko po hindi lang yung karapatan ko bilang kandidato, kundi yung karapatan nyo na magkaroon ng mga pagpipilian ng mga kandidato na magiging kinatawan nyo sa Kongreso. Kaya po, nung Biyernes ay nagsampu po ako ng petition for certiorari with a prayer for a temporary restraining order sa Korte Suprema. Kumpiyansa po ako na dahil wala namang batayang legal, katawa-tawa, at talaga namang binabiolate yung aking constitutional right, ay naniniwala po ako na magtatagumpay ako. Ilalaban ko po hanggang sa huling hibla ng aking hininga yung karapatan ko at yung karapatan ninyo na magkaroon ng pagpipilian. Dalawa lang po ang motibo ng COMELEC, Chairman Garcia, para ako diskwalipika. Naghihiganti po sila. Bakit? Sinampahan ko po sila ng kaso. Nung una, sa Supreme Court, dahil alam ko po, mali yung ginawa nila sa bidding, sa pag-arkila ng mga makina. Alam nyo, hindi tayo gumagasta ng 6 na bilyon kada eleksyon, 5 nakaraang eleksyon. Hindi tayo gumagasta ng 6 na bilyon, bumibili pa tayo ng makina. Pero ngayon po, 18 bilyon yung kontrata sa isang South Korean firm na kaduda-duda ang kakayahan. Sa katunayan, kinakailangan pa nilang i-disqualify yung isang matinding bidder upang masiguro lamang na mananalo ang kanilang manok. Yan po ay sinampa ko. Nagpresenta ako ng ebidensya sa Office of the Ombudsman. At dahil illegal yung sistema, sa aking paniniwala, nagsampu po ako ng petition for certiorari sa Korte Suprema para ideklara na illegal. At alam niyo po ba, lumabas pa sa mga pagsusuri na yung ginamit na Filipino partner, St. Timothy Construction Corporation, yung mga incorporators o yung mga may-ari ay mga dami lamang. Marketing director nila, saan po nakakuha ng 888 million pesos para sa subscribe shares niya sa St. Timothy Construction? It doesn't make sense. Mamalinaw na dami. Pero sa halip na sitahin ng COMELEC, sila po ay pinapalusot pa. Bakit? 18 bilyong piso. Yan po ang bumubulag sa kanila. Kaya po kung may nanggugulo dito, hindi po ako. Kung may nanggugulo po dito ay ang COMELEC mismo, mga opisyales ng COMELEC na pilit ginajustify yung mga mali at illegal nilang ginagawa. Yan po ay naisampa na sa Korte Suprema. Yan ay naisampa na sa Ombudsman. Sila po ang magdedesisyon kung tama o mali, kung kasinungalingan o hindi yung aking mga sinasabi. Bakit ko po sinasabi ito? Alam nyo, hirap na mga Pilipino. Sa aking pag-ikot dito sa ating distrito, ang dami po hindi kumakain. Ang daming bata namamalimos, hindi nag-aaral. Biruin nyo, bilyong piso ninanakaw lamang na salapi natin. Sa kabila ng ating kahirapan, walang pakundangan ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya po, andito, lalaban ko kayo. Inilalaban ko po ang buhay at pangarap natin. 49 years na po ako naglilingkod sa inyo. May posisyon na wala. 12 eleksyon, kandidato po ako. Natatalo ako na nanalo, hindi ko kayo iniiwanan. Patuloy po ako naglilingkod sa inyo. Hindi po ako na-involve sa anumang anomalya. Wala po akong kaso. Nakapag-retiro na ako sa gobyerno. May clearance po ako. Malinis yung record ko. Pero, alam niyo rin naman, palaban ako. Kailangan po nating labanan yan. Kung hindi ko po lalabanan yan, bakit pa ako magtatangka na lumamang muli sa pagiging kinatawan nyo sa Kongreso? Ilalaban ko po kayo. Pagpapatuloy ko
yung pakikipaglaban sa korupsyon dito sa Commission on Election. Dapat po sila beyond reproach. Dapat hindi sila nai-issue ng ganito. Bakit sila yung namimili? Kung sino yung mga mamumuno sa ating bansa, yung kinabukasan ng bansa natin nakasalalay sa parehas nilang mga desisyon. Ngayon, binatikos ko lang sila, dinisqualify na ako. Ano sila, mga hari? Wala pong batayan. At nakakatakot kung patuloy natin pababayaan na ang Commission on Elections ay mag-aabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Maraming salamat po. Tuloy ang laban. I'm not disrupting the election. I am disrupting the millions of corruption.